Sa init ng panahon at sa gitna ng araw-araw na pagmamadali, tuloy-tuloy ang galaw ng buhay. Mga sasakyan, jeepney at mga taong pupunta sa iba't ibang lugar, lahat ay nakasalalay sa mga letrang nakapinta na maghahatid sa iyong paroroonan. Karatula. Walang araw na hindi mo ito makikita at mababasa sa bawat kalsada. Sila ay parte ng ating pang-araw-araw na biyahe, mga detalye na kadalasan na hindi na natin napapansin. Nagsimula ang kasaysayan ng jeepney noong World War II. Sa mga panahong bumabangon pa lamang ang Pilipinas sa kondisyon ng gyera, isang bagay na kanilang binigyang bagong halaga ay ang mga naiwang sasakyan ng mga Amerikano. Mula rito, nabigyang buhay ang mga iconic jeepneys na alam natin ngayon. At kasama na rito ang mga jeepney signage o karatula. Ngunit, pumasok na ba sa isip natin kung ano pa ang meron sa likod ng mga karatulang ito? Ruta nga lang ba ang mga ipinapakita nila? O may kwento rin sa likod ng bawat letra, kulay, at disenyo? Oo, pangalan ko ang skills wa Madilaram. 6. Center. Play. Sali. Mula nung nasa probinsya ako, trabaho ako sa probinsya. Nagpatuloy ko sa Manila. Nagpunta ako ito noong 1967. Nagpatuloy ko trabaho ko na ito. Talaga mas may ang trabaho sa PES. Kanya patagal sa paggawa po ng mga sign. Mula nung bata pa ako, kasi mahina nga po trabaho at kahirapan. Trabaho sa PES, kaya nga gano'n ako. Kaya ang ginawa kong trabaho yung science yan, dala buhay pamilya ko. Kaya karala ko mabuti yun. Kasi dati ako nag-drawing, mahala ako sa nanay ko. Pinagmana ako sa nanay ko, kasi nanay ko pagaling mag-drawing. So pag may mga pinapagawa po, una talaga nalang tinatawag si tatay. Kasi siya lang naman ang marunong mag-letter ulit sa aming barangay. Wala nang iba eh. Siya lang talaga. Talagang kung makikita mo mag-lettering, hindi mo iisipin matanda na eh. Kasi walang pasma eh, walang inig. Iba umiinom pa yan. Partida. Lahat yung ginawa ko. Pag-lettering ng mga barangay, lettering ng mga lines, mga pulis, mga disulari, mga directory, mga barangay truck, jeep, lahat. Kaya ang trabaho ko ngayon, hindi na. Ay, nagsilang tayo na high-tech. Humihina. Wala na kasi tayo. Puro machine ang gumagawa ngayon. Kaya mahina na trabaho ito. Kailangan dito, yung mga signboard na lang, mga billboard, mga barangay. Hindi lang kasi kaya ng machine yan eh. Dahil kasi nakalapat yan. Actual na ginagawa yan talagang gagawin mo talaga ng actual. Sa napakaraming gawa ni Tatay Tirso, sinamahan niya kami sa iba't ibang lugar sa kanilang barangay upang ipakita ang bawat isa sa mga ito. Ano pong mensahe ang nais niyong ibigay sa mga kabataan at sa susunod na henerasyon tungkol sa pagpapanatili ng ating kulturang Pinoy? Nagayaan nila ako. Magkaroon sila ng magandang mensahe para sa akin. Magayaan nila. Abilidad ko. Ako sa pagtanda nila, meron silang magbuhay sa mga pamilya. Karatula. Hindi lang siya basta gabay sa mga pasahero o simpleng disenyo pampaganda. Ito ay parte ng ating kultura at nagsisilbing kulay sa daan patungo sa magandang kinabukasan. Ganggang ay sidang ilay, insinali dumaay, dong dong ay si